Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating channel. At sa video na to, gagawa natin ng review itong motorsiklo na nasa harapan natin. Itong Mio Gravis 125. Bali, pag-uusapan natin yung mga specs at mga features na meron dito sa motorsiklo na to. At ikukumpara na rin natin itong version 1 na to sa latest version ng Mio Gravis, para kahit paano mabigyan ko na rin kayo ng information kung ano nga ba yung mga nabago sa motorsiklo na yon at sa mga nadagdag sa kanya. So bago nga pala ang lahat, gusto ko muna i-shoutout yung tropa natin, si JM. Ayan o. Shoutout! Tsaka sa papa niya sa pagpayag na mahiram at magawa ng content itong motorsiklo na to. So unahin natin mga master yung engine specs na itong motorsiklo na to. Pagdating sa kanyang engine specs, siya ay 4-stroke single overhead cam na may 2 valves tapos single cylinder engine, 125cc displacement at naka air cooled. Fuel injected na rin siya at may blue core engine. At another thing dito sa motorsiklo na to, meron na siyang SMG o Smart Motor Generator. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, compression ratio, maximum horsepower at maximum torque, lalagay ko na lang dyan sa screen para syempre malaman nyo mabuti at detalyado at tama yung malagay natin na details. Dito naman tayo sa kanyang suspension mga master, no? Dito sa suspension niya sa harap, siya ay naka-telescopic fork. Dito sa likod, naka-single suspension lang siya mga master. Tapos itong nakabalot sa kanyang shock, aftermarket lang yan. Nilagay nila yan para syempre hindi madumihan yung pinaka-shock nila. Pagkadating dito sa likod, ang preno niya ay drum brake. Dito sa harap, siya ay naka-disc brake na may single pot caliper. Wala nga lang siyang brand. Hindi ko sure kung anong brand ang kanyang disc brake, pero yun nga, naka single pot caliper siya. At nung una mga master, napagkamalan ko pa tong ABS, pero yun pala, hindi naman pala siya ABS. Walang ABS version dito sa Yamaha Gravis. Dito naman sa gulong niya, siya ay naka 100/90/12. Ito ay tubeless at ang brand ng kanyang stock tire ay IRC. Ayan mga master. Ang sukat naman ng gulong niya dito sa likod ay 110/90/12. Ganon din yung brand niya, IRC, at tubeless lang din siya. Isa sa nagustuhan ko dito mga master, yung kanyang mugs. Nung una akala ko naka RB6 na to, pero ito talaga yung stock mugs niya. Mukha lang talaga naka RB6 pag nasa malayo, kaya gustong gusto ko itong mugs nito eh. So punta naman tayo sa kanyang compartment na mga master. Para mabuksan mo yung compartment niya, kailangan mong itapat to dito at pindutin tong seat. Yan. Tapos sa kanya na mabubuksan yan. Pagkadating sa kanyang compartment, huwag nyo nang pansinin yung mga kalat. Pero dito sa kanyang compartment mga master, siya ay may 25 liters capacity. Pero sa tingin ko medyo alanganin yung mga full face na helmet. Siguro kung sakaling mga half face, posibleng magkasya dito. Tapos yung location ng battery niya ay nandito, kaya safe na safe siya. Pero may tornilyo siya dito mga master, no? Tinanggal lang ng may-ari para hindi sila mahirapan magbaklas kung sakaling magkaroon ng problema. Pagdating sa kanyang oil capacity, siya ay merong 0.84 liters. Kaya kapag ka nag-change oil ka, medyo alanganin yung mabibili mong langis. So yung matitira mong langis, pwede mo pang gamitin sa susunod na change oil. Isa sa nagustuhan ko dito sa motorsiklo na to ay yung kanyang fuel tank. Kasi yung ibang mga scooter kadalasan, ang fuel tank nila ay nandito sa pinakaupuan or di naman dito sa pinakaharap. Pero siya mga master, nandito sa gilid yung kanyang fuel tank or yung pinakanguso ng kanyang fuel tank. So try natin buksan. Pindutin natin yung fuel. Ayan. Ayan yung pinakabunganga ng kanyang tangke. Tapos ang pinakatangke talaga niya ay wala dito sa harap. Ang pinakatangke niya mga master ay nandito sa pinakababa. Ang kagandahan lang sa kanya, kahit nandito sa baba yung tangke niya, merong protection yung pinakatangke niya kung sakaling mang sumayad or kundi naman yung mga nagtatalsikan debris kapag ka tumatakbo ka. Kaya kahit papano safe pa rin yung pinakatangke natin sa mga debris. Isa sa nagustuhan ko dito sa Mio Gravis mga master, kahit sabihin mong fuel injected siya, meron pa rin siyang
kickstart. Ayan. Kaya kung sakali magkaroon ka man ng problema sa battery mo, mapapaandar mo pa rin tong motorsiklo na to. At syempre, try na rin natin kung meron tong side stand kill switch. Try natin buksan yung makina. Kadalasan kasi sa mga scooter ng Yamaha ay meron silang side stand kill switch. So try natin kung meron tong Yamaha Grabis. Ayun. Meron siyang side stand kill switch. So another safety features na meron dito sa Yamaha Grabis 125. Pagdating sa fuel consumption nitong motorsiklo na to, naglalaro siya sa 40 to 50 kilometers per liter. Kaya expect nyo na matipid tong motorsiklo na to kumpara dito. Alam nyo yan, medyo malakas talaga to sa konsumo ng gasolina. Pero okay lang yan. Pagdating sa kanyang headlight mga master, siya ay naka LED na. Pero dito sa part na to, siya ay naka halogen bulb pa. Pero dun sa latest version nitong Yamaha Grabis, kung di ako nagkakamali, naka fully LED na siya. Dito sa kanyang headlight, kanya signal light at gayon din sa kanyang tail light sa likod. Pero dito sa version 1, ayan yung kanyang headlight, ka LED na, tapos halogen bulb. Ito hindi ko lang sure kung LED na to or halogen bulb pa rin. Pagkadating dito sa likod mga master, siya ay naka LED na dito sa pinaka tail light niya at brake light. Dito sa kanya signal light mga master ay naka halogen bulb siya. Pagdating sa latest version niya, kung daw nagkakamali, naka fully LED na kanyang brake light at signal light. Dito naman tayo mga master sa kanyang pinaka susian, no. Pagkadating dito sa kanya susian, ayun yung pinaka susian niya. Meron siyang pindutan para sa mga tangke ng gasolina. At meron din siyang pindutan para sa compartment natin. Meron din siya ditong power outlet. Yun nga lang, wala siyang adapter. Kailangan pa nating bumili ng aftermarket na adapter para magamit natin ito. Tapos dito sa kabila, meron siyang hook. Sakaling mamalengki ka, dito naman yung pinakalagayan ng kanyang gasolina. Punta naman tayo dito sa pinaka-pindutan niya. Dito sa version 1, ang mga makikita niyong pindutan ay yung kanyang push button, kanyang hazard light. Dito naman sa kabila yung kanyang low beam at high beam, signal light at busina. Tapos dito sa kanyang meter panel gauge, meron siyang pindutan dito. On natin kung ano mga makikita natin. Yan. So dito sa kanyang speedometer, makikita natin yung pinaka odometer niya, yung kilometers yung takbo niya, kanyang fuel gauge kung gaano na karami yung gasolina mo. At sumunod itong kanyang trip meter. Sumunod yung kanyang built-in na voltmeter. So kasi syempre kapag ka nagkaroon ng problema yung mga motorsiklo, lalo na't wala kang kickstart, tapos nagkaroon ng problema sa baterya, yari ka na. Pero good thing lang dito sa motorsiklo na to dahil meron nga siyang kickstart. Tapos mga master, makikita mo to, kanyang signal light. At sumunod yung kanyang check engine dito sa may kanan. Try natin buksan ulit. Ilaw yan eh. Yan, kanyang check engine kapag may problema sa yung makina. At yung kanyang high beam kapag ka naka high beam ka. Yan. Bale, ito yung makikita nyo mga master sa kanyang speedometer dito sa version 1 ng Mio Grabis. So sound check tayo mga master, no, kung gaano katahimik tong motorsiklo na to. Bali mga master, ikukumpara na natin itong old version ng Mio Grabis sa latest version. Kung ano nga ba yung mga nabago sa kanya, kung ano nga ba yung mga nadagdag dito sa latest version ng Mio Grabis. Unahin natin mga master pagkadating sa kanyang speedometer. Sa old version ng Mio Grabis, ganyan yung itsura ng kanyang speedometer. Ayan. Pagkadating sa latest version ng Mio Grabis, ito na itsura ng kanyang speedometer. Lalagay ko na lang sa screen. Pagkadating naman dito mga master sa latest version, meron na siya ditong stop and start system. Andito yung pindutan niya.
Pero dito sa old version, wala siyang stop and start system. So, yun yung pangalawa na nadagdag dito sa motorsiklo na to. Dun sa latest version ng Mio Gravis, meron na siyang Y-Connect. Kaya pwede mo na siyang i-connect sa cellphone at kung ano-ano pa. At isa pa mga master, no, dun sa latest version, meron na siyang bulsa dito. Kaya once na mag-charge ka dito, pwede mo nang ilagay yung cellphone mo dun sa bulsa ng latest version. Pero dito sa old version, yan, kung mapapansin nyo, wala siyang bulsa. Kaya medyo mahirap din mag-charge. Kasi nga, syempre, wala kang lalagyanan dito. Kailangan mo pa ilagay sa bag mo. Dito naman tayo mga master sa physical appearance nito, no. Ang mga nabago sa latest version, unang-una sa kanya ay yung kanyang headlight. Bali, na-extend siya hanggang dito. Papakita ko na rin sa screen para mas makita nyo mabuti kung ano nga ba yung pinagkaiba ng old version sa latest version ng Mio Gravis. At sumunod na napansin ko yung pinaka ganyan niya, side fairings niya. Sa latest version, medyo nagkaroon siya ng tulis na parang sa Honda Click. So mas pinaangas na nila yung Mio Gravis. Sumunod dito sa kanyang side fairings, nagkaroon na rin ng konting pagbabago dyan. Okay, pwede ba yan mga master na hindi natin iti-test drive tong motorsiklo na to? Siyempre iti-test drive natin yan. O, diyan muna sa niya master, tara muna. Mio Gravis 125. Testing natin siya mga master, no? Pagkadating mga master sa kanyang sitting position, tayo ay naka-upright position. Kaya solid to, no? Na gamitin pang long ride. Kasi hindi ka basta-basta mangalay dito sa motorsiklo na to. Kaya astig. Uy. Ew! Kahit sabihin mo na 125cc lang tong motorsiklo na to, napaka-responsive niya at nagbibigay talaga siya ng power once na piniga mo yung silinyador. Pagkadating sa handling, wala rin ako masasabi dahil madali siyang imaniobra. Tulad niya, no? Hahaha! Nice one, nice one. Try natin yung preno niya. Nice, nice. Isa pa. Alright. Pagkadating sa preno nitong motorsiklo na to, goods din siya para sa akin dahil napaka-responsive niya. Hindi siya delay. Kaya okay na okay siya para sa akin. Ayan, oh. Try naman natin yung kanyang suspension kung maaldag ba siya or sakto lang. Medyo malubak dito sa part na to eh. Ayan, oh. Ito, medyo malubak dito sa part na to. Nice, nice. Okay din yung kanya suspension mga master, no? So kung mapapansin nyo mga master, itong side mirror na nakakabit sa kanya, aftermarket na po yan, hindi na po yun yung stock na side mirror niya. At nadagdagan na rin ng ganito, cellphone holder by Motowolf version 1. At ganun din dito sa domino switch dahil nagkabit na rin sila ng auxiliary lights. Try naman natin dito sa pinaka main road kung gaano siya kaganda patakbuhin. Nice one. Nice one, nice one. Hahaha. See? Alright. So overall, okay na okay para sa akin itong motorsiklo na to at recommended ko sa bawat isa. Kung gusto nyo kumuha ng Mio Gravis, recommended ko sa inyo to dahil sa power, suspension, handling at sa sitting position, goods na goods tong motorsiklo na to. At pwedeng pwede rin to mga master sa mga beginner riders, no? Kasi kahit sabihin mo na 125cc siya, meron siyang power na maibibigay. So siguro dito ko na lang din tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa solidong suporta. Maraming salamat sa panonood. Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information regarding dito sa motorsiklo na to. So yun lang. Enjoy the ride. Ride safe. Peace yo. Alright.